Ipapakita na kung ano ang kayang gawin ng pinakamalakas na division sa Japan, ang pinakamalakas na kapitan sa division ng Defense Force at ano kaya ang mangyayari kay Kafka. Kaya naman simulan na natin ang episode 1 ng season 2 ng Kaiju number 8, let's go! Sa huling episode ng season 1 ay pinakitang masaya si Shinomiya sa pagkakaabsuelto ni Kafka, subalit hindi raw siya dapat mag-celebrate agad dahil kailangan pa niyang lumakas upang mapigilan si Kafka kung sakaling mawala ito sa kanyang sarili. Isang tao ang nagpakita upang sunduin si Shinomiya at doon ay nagpakilala ito bilang si Eiji, ang Vice Captain ng 1st Division, at habang sila ay naglalakad ay sinabi nitong sa palagay niya daw ay alam na ni Shinomiya na madedestino ito sa 1st Division habang ginagawa ang base ng 3rd Division. Sa isip ni Shinomiya na ang 1st Division ang pinakamalakas sa Japan na kahit sa Amerika ay sikat ang kanilang division, kung kaya't ito na raw ang magandang pagkakataon upang hasain palalo ang kanyang ability. Sa pagkatok ni Eiji sa pinto ay naisip ni Shinomiya na sisiguraduhin niya daw na matututunan niya ang lahat ng dapat niyang malaman sa pinakamalakas na kapitan sa bansa, at nang ipapakilala na ni Eiji ito ay laking gulat nilang dalawa sapagkat ang pinakamalakas na kapitan ay naglalaro lamang ng video games na para bang kengkoy lamang. Nang makita ito ni Eiji ay sinara niya agad ang pinto at iniwan sa labas si Shinomiya at sinabing maghintay lamang daw ito saglit, sabay pasok sa loob at habang masayang masaya ang kapitan ay sinipa siya ni Eiji, subalit hindi pa rin nagpatinag ang kapitan sa kanyang ginagawa at sinabi ni Eiji na pinaalalahanan naman daw niya ito na maglinis dahil darating siya ng alas 2, ngunit sagot ng kapitan na alam naman daw niya yun pero nasa kanya na raw kung susunod siya or hindi kay Eiji. Kaya naman si Eiji ay sinipang muli ang kapitan at sinabing wag daw maging tamad, pero ang kapitan ay mas inalala pa ang kanyang laruan na Gundam na nasira at sinabing nasa kanya na daw kung paano niya gagamitin ng kanyang office, pero sagot sa kanya ni Eiji na office daw ng Division 1 ito at hindi pagmamayari ng kapitan. Dahil si Eiji naman daw ang naiirita sa kalat ay bakit daw hindi siya ang maglinis, kaya naman sumangayon dito si Eiji at pinaligpit sa iba ang kalat ng kapitan, subalit ang makita nito na ginagalaw ang kanyang mga gamit ay sinabi nito na siya na raw ang maglilinis ng lahat. Doon ay pinakilala na ni Eiji si Captain Narumi kay Shinomiya at sa isip naman ng babae na ano daw ang kanyang gagawin dahil hindi niya alam kung paano ito irerespeto. Sinabi ni Narumi na ikaw pala ang anak ng presidente at marami na din akong naririnig tungkol sa iyo, at doon ay nagpakilala si Shinomiya upang magbigay ng respeto, subalit sagot ni Narumi na okay lamang daw na hindi na sila magpaka-formal pa, subalit may isang bagay lamang daw siyang gusto kay Shinomiya, at doon ay nagtaka naman si Shinomiya kung ano ang tinutukoy nito, at sagot muli ni Narumi na malalaman daw ito ni Shinomiya kapag sila ay nakikipaglaban na dahil hayaan niya daw itong manood at matuto sa pinakamalakas na division sa Japan. Sa sumunod na eksena ay pinakita ang isang kaiju na umatake sa bay ng Tokyo at ang 1st Division ang naatasang pigilan nito, at doon ay pinakitang si Eiji ay umatake na para bang nakasakay ito sa isang robot at patuloy lamang nilang inaatake ang kaiju sa dagat. Namang nga si Shinomiya dahil napapaayon ng 1st Division ang kilos ng kaiju sa kanilang gusto at magagawa lamang daw ito ng isang officer na may pambihirang skill, at sa palagay niya daw na ang lahat ng officer sa 1st Division ay nagtataglay ng 40% mahigit na combat power na siyang nilagpasan ng isang platoon leader sa ibang division. Sinabi ni Narumi na ito na raw ang oras upang siya ang lumaban at sinabi niya kay Shinomiya na wala siyang pakialam sa manners nito, sa appearance o sa katanyagan nito, sapagkat ang isa lamang niyang gusto na ipakita ni Shinomiya, at doon ay tumalon na ito sa helicopter at binuksan na ang kanyang sandata sabay tusok sa likod ng kaiju at kinalabit ang gatilyo ng kanyang sandata sabay sumabog ang kaiju na parang baliwala lamang ito, sapagkat ang gusto niya daw makita kay Shinomiya ay ang pangbihira nitong kakayahan sa pakikipaglaban dahil hindi niya daw kailangan ng marespeto na tao pero mahina naman na siyang kinatuwa naman ni Shinomiya. Sumunod ay nagkaroon ng balita sa dyaryo at sobrang nagrereklamo si Narumi sapagkat lumalabas daw na si Mina ang tumalo sa kaiju na sila mismo ang pumatay, at ngayon ay trending na naman si Mina kahit na nga ba sa kanya dapat ang papuri, at sinabi sa isang comment na dapat raw ang mga kapitan ay meron din dapat na class na sa malamang ay pinapatamaan nito si Narumi. Pagtahimik na lamang ang pwedeng gawin ni Shinomiya at bigla niyang sinabi kay Narumi na hindi raw ba sasama ito sa meeting, at sagot naman ni Narumi na napaka-boring lamang daw ng meeting na ginagawa nila Eiji at nila Mr. Isao, at bakit naman daw niya sasayangin ang oras niya sa mga ganong klaseng bagay. Kaya naman doon ay sinipa siya ni Eiji at sinabing dahil trabaho daw ito ni Narumi, pagkatapos ay hinila ni Eiji si Narumi papunta ng meeting room at pagtatanong ng kapitan na importante daw ba talaga ang meeting na mangyayari ngayon, at sagot ni Eiji na tungkol daw kay Kaiju
number 8 ang kanilang pag-uusapan. Sumunod ay pinakita naman si Kafka na nagpo-push up at sa kanyang isip na 5 araw na ang nakalipas na wala siyang ginagawa at ano daw kaya ang gagawin sa kanya sapagkat gagawin niya daw ang lahat para sa benepisyo ng kanyang mga kaibigan. Doon ay sinundo na si Kafka ng mga officer papunta sa office ni Mr. Isaw at nagtataka siya sa kanyang isip dahil bakit nandito raw ngayon ang kapitan ng First Division at doon ay sinabi ni Mr. Isaw na mapupunta si Kafka sa First Division simula ngayon. Nagulat si Kafka sa kanyang narinig at sinabi naman ni Shinomiya na si Kafka na siyang pinakamalakas sa lahat ng kaiju sa history ay mapapasama sa pinakamalakas na division sa Japan upang bumuo ng division na siyang kayang lumaban sa mga sakunang darating sa kanila. Sinabi ni Mr. Isaw na binibigyan niya ng pagkakataon si Kafka upang ipakita ang lakas nito para makonvince ang lahat sa kanyang kakayahan at dahil nasa isip ni Kafka na kailangan niyang mabuhay ay pumapayag ito sa alok sa kanya pero si Narumi ay biglang nagsalita at sinabing tumatanggi siya dito na siyang ginagulat naman ng lahat sapagkat ang First Division na siyang pinakamalakas ay hindi na raw kailangan ng iba pa sapagkat siya na raw ay sapat na. Nang aalis na sana si Narumi ay sinabi ni Mr. Isaw na hindi raw mangyayari ang gusto ni Narumi dahil sa Kaiju number 9 ay may kakayahan na magbalat kayo bilang tao samantalang si Kaiju number 10 naman ay may kakayahang pamunuan ng iba pang Kaiju at malinaw daw na iba ang dalawang Kaiju na ito sa kanilang nakakalaban noon. Gumawa daw sila ng paraan upang malagpasan ng mga sakuna na kanilang naranasan, however ang mga Kaiju rin daw ay nag-e-evolve at nagbigay ito ng payo na ang mga arugante daw na sinasabing kaya na nila ang lahat ayon sa kanilang perception ay maaaring magsisi sa uli kung kaya't kailangan rin daw nilang mag-evolve gaya ng mga Kaiju. Bumuntong hininga si Narumi at sinabing konti lamang daw ba ang tiwala sa kanya ni Mr. Isaw sapagkat mas mainam daw para sa kanya na gawing sandata ang Kaiju number 8 upang kanyang gamitin at laking gulat nilang sinabi nito pero biglang nagsalita si Kafka na hindi pa siya pwedeng mamatay sapagkat marami pa siyang dapat gawin kaya naman tatanggapin niya daw ang alok sa kanya ni Mr. Isaw at doon ay sumaludo ito kay Narumi upang magbigay ng galang dito. Sinabi ni Narumi na wala siyang pakialam sa emotion or sa tapang ni Kafka sapagkat ang tanging kailangan lamang niya ay ipakita nito ang kakayahan at magbigay ng resulta dahil kung sakaling magwala daw itong muli ay siya daw mismo ang magliligpit dito upang gawing sandata para sa kanya na siyang pinasalamatan naman ng ating bida. Sumunod ay nagkaroon ng pagyanig sa paligid at nagsimulang mabitak ang mga kalsada, magiba ang mga gusali na sobrang pinagtataka ng mga tao at isang malaking butas ang pinakita sa lugar ng Shinagawa. Sinilip ng mga tao ang malaking butas na yun at doon ay kanilang nakita ang mga halimaw sa ilalim dahil sobrang daming mga Kaiju ang nagbabalakwasakin ng lahat sa kanilang lugar. Sabay naman na yun ay kakatapos lamang ng pagsasanay ni Shinomiya at nagmamadali ito upang sanayin na siya ng personal ni Narumi pero sa pagbukas niya ng pinto ay nakaluhod ang kapitan at nakikiusap na pautangin naman daw siya nito ng pera. Hindi niya daw alam ang nangyari dahil bigla na lamang daw naubos ang kanyang sahod at sagot naman ni Shinomiya na ano raw ba ang ginagawa ng mga Yamazon boxes sa kanyang likod at nasisiraan na raw ba ito ng ulo dahil bakit daw siya nangungutang sa kanyang kasamaan sa trabaho pero sagot ni Narumi na ang skill na kanyang tinutukoy ay kakayahan magpautang para sa kanyang mga bills. Biglang may tumawag kila Narumi at Shinomiya at sinabi ni Eiji na ito na raw ang oras ng pakikipaglaban kung kaya't ang First Division ay naganda ng kanilang sarili at sinabi ni Narumi na nasa importante daw siyang negosasyon kung kaya't madali na raw ng First Division ang kanilang liligpitin ngayon. Habang hinahabol ng mga Kaiju ang mga tao sa lugar ng Shinagawa ay nagmamadali silang pumunta sa mga shelter na gawa ng gobyerno subalit ang isang babae ay sugatan at hindi na makatakbo pa at sinabi naman ng lalaki na wag daw mag-alala ito dahil ililigtas daw sila ng First Division at isang tira lamang daw ang gagawin ni Narumi sa mga Kaijung ito. Pero isang Kaiju ang nagpakita mula sa kanilang likuran at matindi pa rin ang paniniwala ng bata na ililigtas sila ni Narumi at nang malapit na silang makain ng Kaiju ay biglang dumating si Narumi at pinatay ito na siyang kinasaya naman ng bata. Sinabi ni Narumi na kailangan daw magbayad ng bata dahil hindi siya nirespeto nito kung kaya't umuwi na raw ito ng bahay at gamitin ang cellphone ng kanyang nanay upang mag-post na sobrang cool daw ni Captain Narumi. Masayang sumangayon naman dito ang bata at kinamusta naman ni Narumi ang sitwasyon sa lugar ng iba at sinabi unahin daw ang kaligtasan ng taong bayan at ang goal daw ng bawat isa ay depende sa sitwasyon kung papatay daw ba sila ng Kaiju or ipupunta nila ito sa neutralization zone. Sumangayon naman dito ang lahat ng First Division officer at inutos ni Narumi kay Kafka at Shinomiya na patayin ang lahat ng Kaiju na mapupunta sa neutralization zone at inaasahan niya daw na may magandang ipapakitang resulta ang dalawa. So grabe pala talaga ang lakas na tinataglay ni Narumi at grabe din ang kalokohan nito sa katawan kaya naman magpalo lamang sa
sa aking page para makasunod ka sa mangyayari sa Kaiju number 8 at hanggang dito na lamang. Goodbye!